Hello po, magandang hapon. Ito po yung Angelic Townhouse inner unit na project namin dito sa Phase 5. Yung gawa po namin dito parang pasundot-sundot lang. Kasi nga po, wala pa yung permit ni sir. Wala pa yung permit niya para po sa back and front extension. So, ang usapan, kung ano po yung pwede na namin gawin, yun lang po muna. So, kung mapapansin nyo, andito yung ating mga kahoy para po sa gagamitin sa extension. Nakatambak pa dito. Baka kasi mawala o kaya mabasa naman. So, bali ang update po natin sa unit ni sir, yung the rest po ng walls dito po sa baba is may masilya na. Meron na rin itong flat. Tapos ito pong ceiling ni sir, lalagyan din po namin to ng cove light. Kaso, hindi rin kami makagalaw. Kasi nga tingnan nyo, wala kaming gagalawan. So, standby po muna. Ganito lang po muna, masilya lang. So, bali ang ginawa na po namin dito is yung ating bathroom. Ayan. May mga part po ng unit na masilyado na. Tapos yung iba nga po nakaplat na rin. Tabi po. So, ito po yung bathroom ni sir. Okay na yung tiling works natin dito. Ayan. So, bali, lalagyan na lang po ito ng kisame. So, ito naman po kasi, hindi mo masasabing mamadaliin kasi unang-una, yung permit wala pa. So, bali, bahala kami, as contractor, bahala kami kung ano na yung mga pwede naming ipauna ng ipagawa. So, kahit na pending yung kisame natin, okay lang din. Wala namang kaso rin kasi wala hindi kami naghahabol sa time frame kasi wala pang permit. So, pero yung bathroom, okay na. So, meron tayong pipe dito na kulang. Yung kulang dito, okay na. Nakuha mo na? Ayan. So, ito po yung bathroom natin. 60 by 60 po ang ginamit namin dito. Tapos, ito na lang po yung nilagay kong accent. Kasi common na yung laging mga parang brick style. So, parang marble type din siya. Same lang po dito. Tapos, andito na rin po yung shower set ni sir, meron na. So, 2 butas po yung abang. So, pag magpapa-renovate po kayo ng unit, isa sa mga accessories na kailangan naka-ready na is yung ating shower set. Tapos, ito po yung ating floor drain. Dito po yung toilet bowl natin. Tapos, dito yung lavatory. So, okay naman na. Mga accessories na lang ikakabit. Yan. Kisame. Magpapalit tayo ng switch. Tapos yung pinto natin tinanggal muna. Tapos yung ating tawag dito, yung floor tiles natin, po to, parang semi-wrap po siya. 60 by 60 rin po. Kasi po ang concept dito sa unit ni sir is black and white. Ayan, meron lang tayong konting bali pagdating po sa accent. Tapos sa taas, yung taas po talaga halos matatapos na. Pero yun nga, kahit hindi po muna siguro kami mag-tiles kasi mag-akit baba, baka madubihan lang. So, hindi rin naman talaga rin kami minamadali dahil yung budget ni sir is kada sahod, nagpapadala siya. So, yun, pwede naman yun. Depende kasi hindi siya nagpapadali, diba? Tapos yung budget niya is talagang kada sweldo lang. Okay lang din naman yun. Okay lang din naman yun sa amin. Pero the rest po ng padala ni sir is na tawag dito, naibilib na po namin ng materyales. Ayan. Ito po yung second floor. Turong partition po ito na sagad. Ito po yung sagad na unang gawa namin dati, di ba? Tapos nauso na yung mga hallway grills. Since si sir, ang unit niya is Angelic Townhouse, medyo naliliitan sila kung maglalagay pa ng hallway. So, sabi ni sir, isagad na lang daw. So, pwede naman din yun. Depende pa rin po talaga sa nagpapagawa. Pero sabi ko nga sa inyo, pag ganito pong sagad,
medyo nahihirapan po kaming maglagay ng partition dito kasi wala ka talagang tatapakan. Kaya tingnan nyo, may kahoy dyan. So, turong partition, malikabok lang. Ayan. Meron na siyang masilya, meron na rin siyang... Actually, hindi pa kami nagta-tiles, nagpa-partition. Meron na po talaga tong masilya. Namasilyahan na po ito. So, dito sa unit ni sir is naka-PVC panels po tayo. Sinuggest din po talaga namin na PVC panels ang gamitin gawa ng sobrang mainit. Talagang puputok po talaga yung mga dugtungan ng kisame. Ayan, medyo asiwa. Medyo asiwa kasing tingnan yung mga dugtungan na puputok dahil sa sobrang init po. Kaya sinuggest po talaga namin na PVC panel. Since ito naman po is direct supplier, nakamura na rin si sir. Ayan. So, ito po, meron tayong isang outlet dito. Existing po yan kay Lumina. Tapos, meron po tayong dalawang ilalagay dito. Ayan, dalawa po dito. Tapos, ito po para sa switch. Dito na rin yung hampa natin. Tapos dito po sa kabilang room, ayan. Meron na rin po tayong dalawang outlet dito. Then itong ating kornisa naman is pinipinturahan na ng black. Sabi ko nga black and white nga tong concept dito. So madali na lang sundan yung renovation. Kasi meron na si sir reference dun sa ginawa namin sa pastry. Pero ang pagkakaiba naman, yung sa pastry naman, wala namang PVC kasi nga syempre short lang din sa budget. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit short sa budget, kung kaya nyong gawan para sa PVC panels, gawan nyo ng paraan kasi pang long term na to pang matagalan na talaga tong ating PVC panels kaysa dun sa hardiplex na mamasilyahin mo, pipinturahan mo, tapos sa sobrang init, puputok, diba? Makikita yung mga kakulines, nakakaasiwa, diba? So, ayan. Ito po is meron na tayong pin lights na nakaabang na, ayan, 4, tapos isang center light. Tapos meron pa dito palaw. Ang dami naman. Okay, 2, 4, 6, 6 po na pin lights dito, tapos isang center light. So, merong ganitong space dito na pwede ni sir ilagay yung kanyang cabinets. Ayan. Sarado mo na lang yung bintana pag kasi pag umulan, naku, yari yan, madumi na naman. So, ito, si sir kasi po abroad. So, tulong lang kami kung paano namin i-renovate yung kanyang unit. Ayan. So, na-miss ko yung ganitong gawa namin na walang hallway. Yan o, diba? Sa kornisa nga po pala, kaya lang namin siya ginagamit kasi gusto rin ng mayari. Pero yung iba, yung isa yung ginagamit, yung sa PVC na pangsara, yung J-clip po at ang tawag doon. So, sa amin, nag-aabang na rin po kami para sa AC. Ayan, outlet yan para sa AC. Ang pagkakaalam ko, speed type po at ang ilalagay dito, kaya hindi na kami mabubutas. Ayan. Tapos, ito po, ang ginamit pala namin tiles dito is 60 by 60 na marble white. Si sir po ang pumili. Ayan. Turong partition. So, ikakabit na lang po natin yung pinto dito na molded door po. Ayan. So, sir, pasensya na minsan hindi talaga ako nakakapunta kasi sobrang busy rin. Maraming kausap, maraming inaasikaso. Meron po kasi kaming project sa Bulacan.
Yan. Kaya medyo mahaba-habang preparasyon. So siguro ito, after ng hindi po muna siguro namin to pipinturahan ng pang-final niya kasi madudumihan pa to. Siguro tama na muna to na okay na yung kornisa natin, pero yung pinaka-final paint po talaga wag muna. Siguro yung flat pwede, pero yung final paint wag na muna. So, eto, minsan may mga nagtatanong sa akin, ma'am, magkano inabot ng tile, ceiling, and partition? Sa bagantong bagay po, pwede ko po kayong mabigyan ng ideas kasi minsan may mga napapagawa sa amin, tiles lang, ceiling and partition lang. Pero minsan kasi may mga nag-PM sa akin, ma'am, magkano yung kitchen? Magkano yung kitchen cabinets? So, medyo, doon po sila nag-PM sa akin sa mga buong unit na gawa. So, medyo mahirap kasing computing yung mga materialis na ginamit. Pero pag ganito, alam ko na. So, pag ganito pong mga tiles, tapos ceiling and partition, na ang materials po nasa around 40 plus. Ayan, nasa around 40 plus po ang materials niyan. Pero hindi po kasama yung mga lights accessories. Ayan po. So, ayan guys, pag napanood nyo po itong vlog ko, kung interesado po kayo sa PVC panels, pwede po kayo mag-direct message sa akin para ma-share ko rin po sa inyo yung pinaka-supplier ko. So, again sir, kung mapanood nyo rin po itong vlog ko, may mga bagay po dito sa unit na hindi pa namin pwedeng galawin kasi madudumihan lang, masisira lang, madadamage lang. Kaya, after po dito sa may taas, okay na yung bathroom, hintayin na po natin yung permit para po sa ating extension. Meron pa tayong mga materialis dito. Ayan. So, the rest po ng tiles is gagamitin po dito. Actually, okay na po lahat ng tiles nito, except lang po yung sa kitchen, tsaka sa may extension. Ayan. So again sir, meron din tayong cove ceiling dito pero hindi pa po kami makaporma gawa na wala po kaming tatapakan. Ayan, kasi puno pa tayo ng mga materialis dito. So ito nga po, since si sir ko is nasa abroad din, ako lang din po talaga lahat ang nag-aasikaso. So ito po yung mga gagamitin namin sa kwarto sa taas. So 10 pieces po ang kailangan namin. Na-order ko na po siya. Ayan, 4 inches. Since ang gagawin, ang pinaka-concept po pala namin sa unit ni sir is black and white. So ito naman po yung napili kong pin lights na gamitin. Ayan po siya. So ang ganda. Nakaka-excite nga to pag kinabit. Actually, mas mura to sa TikTok, Lazada. Ayan, dyan po ako bumibili. So, follow nyo lang po yung Ray House Makeover sa TikTok. Meron po tayo. So, ito po ang kagandahan po dito. Naka-plastic. Ayan. So, 4 inches po ito. Siguro po yung gagamitin namin sa cove, medyo malaki-laki. Mga 5 inches po siguro. Ayan. Ang ganda niya. Naka-plastic siya. Naka-box. Sa isang box po,
2 piraso po ang nakalagay. Ang pinaka shop po yata nito is yung Letobon. Ayan, Letobon po. Ganda. So ito naman po mga to, na-try na rin po namin sa mga projects namin. Okay naman, working naman. So kung hindi po kayo medyo maselan at okay na sa inyo sa online, pwede na po ito. Ayan. Kung mapundi naman po is replaceable naman siya. Ayan po. So, pwede rin po kayo sa mall bumili kung gusto nyo po doon talaga makasigurado. Pero since yun nga, karamihan po sa clients ko is nasa abroad, pwede naman po kami gumamit ng temporary lang muna. Ayan po. So, ito po yung gagamitin namin sa kwarto. Ayan, 10 pin lights po ito. Meron pa doon, hindi ko lang nakuha lahat. Ayan po. So, kung gusto nyo pong malaman kung saan ko to in order, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube channel para ma-send ko po sa inyo ang links. Ayan po, thank you.